Matapos mapagkasunduan ng buong pamilya ni Leon na doon na siya matutulog sa kwarto ni Rosvisa, agad siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Mabilis ngunit maingat niyang inayos ang mga ito at inilagay sa ilang brown na kahon. Sa ibabaw ng mga kahon ay nakapatong ang isang teddy bear. Sa kanyang gilid ay naroon ang dalawa niyang anak, masiglang tumutulong at sabay-sabay nilang binubuhat ang mga gamit papunta sa bagong kwarto. Pagdating nila sa kwarto ni Rosvisa, nakita nilang nakaupo ang Silver Dragon Queen sa isang eleganteng upuan. Tahimik siyang nakangiti habang pinagmamasdan ng mag-aama na abalang naghahakot ng mga kahon. Nang mapalingon siya kay Leon, magaan niyang sinabi, "Ang bilis niyo yatang nakarating dito. Wala ka na bang masyadong importanteng gamit, Leon?" Dahil sa tanong, huminto sandali si Leon at tumingin kay Rosvisa bago sumagot. "Wala naman akong masyadong mahalagang gamit," mahinahon niyang sabi. "Kung ano lang ang ginagamit ko araw-araw, lalo na ang mga damit. Kaunti lang ang dinala ko. Nasa kabilang kwarto lang naman ang iba, kaya kung kailangan ko, madali ko lang makukuha." Samantala, si Noah at si Moen ay masayang tumatakbo sa loob ng kwarto ni Rosvisa. Halatang interesado sila sa bagong lugar at sa mga bagay na naroon. Nang makarating ang dalawang bata malapit sa aparador, inilapag nila sa sahig ang daladala nilang malaking bag. Agad nilang binuksan iyon at nagsimulang maghalungkat, puno ng pananabik. Habang abala sila, masiglang nagsalita si Moen. "Dad, tulungan ka na namin magligpit ng mga damit mo." Nang makita ni Leon kung ano ang ginagawa ng kanyang mga anak, bigla siyang nataranta. Mabilis siyang lumapit at sinubukang pigilan ang dalawa, ngunit huli na ang lahat. Nahugot na ni Moen at Noah ang ilang damit mula sa loob ng bag. Hawak ni Noah ang isang puting dress. Tinitigan niya ito nang may pagtataka, saka nagtanong, "Parang hindi ko pa ito nakita. Kanino ang dress na ito?" Samantala, si Moen naman ay may hawak na itim na kasuotan, ang costume na minsan nang ginamit ni Rosvisa bilang rabbit. Itinaas niya ito at pinagmasdan, halatang naguguluhan. "Dad," tanong niya, "anong klaseng kasuotan ito? Isa ba itong bagong uri ng pijama?" Hindi na nag-atubili si Leon. Mabilis niyang hinablot ang damit mula sa kamay ni Moen at halos pasiga na nagsalita. "Wala lang iyon. Lumang damit lang iyon na balak na sanang itapon ng mommy niyo. Kaya huwag mo na yung intindihin, Moen." Pagkasabi niyon, agad niyang isiniksik ang itim na damit pabalik sa loob ng bag. Kita sa kanyang mukha ang matinding pagkataranta. Napansin ito ni Moen at sandaling natigilan, nagtataka kung bakit tila hindi mapakali ang kanyang ama. Ngunit hindi na niya iyon pinansin. Sa halip, tumalikod siya at lumapit sa aparador ni Rosvisa. Pinagmasdan niya ang mga pajamang nakasampay doon, saka tinawag ang kanyang kapatid. "Noah, halika rito. Tingnan mo ito," sabi niya. "Parang kakaiba, no? Hindi pa parang couple pajamas iyan." Dahil sa sinabi ni Moen, biglang nakaramdam ng matinding hiya si Rosvisa, at hindi niya maiwasang mapalingon palayo. Maya-maya pa, lumapit si Noah at hinawakan ang isang kulay asul na pijama. Maingat niya itong inusisa, lalo na ang nakasulat sa laylayan. Nang mabasa niya ang label, bigla siyang napatingala at nagtanong sa kanyang mga magulang. "Ma'am, Dad, binili niyo ba ito noong nag-date kayo sa Sky City? Tama ba ako?" Tanong niya ng diretsyo, kasi yung label na nakalagay dito hindi pa natatanggal. Ibig sabihin, hindi niyo pa ba ito nasusuot simula nang binili niyo? Mula sa likuran ni Noah, napaisip si Rosvisa kung ano ang isasagot. Halatang natatarante siya, bahagya niyang iniling ang kanyang kamay bago magsalita. "Kaya nandyan lang iyan, dahil pinapahalagahan namin ng dad mo ang mga bagay na nagbibigay ng magagandang alaala sa aming dalawa." Matapos niyang sabihin iyon, biglang nanlaki ang mga mata ni Moen. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao habang masayang nagtatanong. "Ibig sabihin po ba, kapag magkasama na kayo, Ma'am at Dad, sa pagtulog, susuotan niyo na ang couple pajamas na iyan araw-araw? Tama ba ako?" Dahil sa tanong na iyon, kapwa naiilang sina Leon at Rosvisa. Sandaling natahimik ang dalawa bago marahang sumagot si Leon. "Siguro, ganun na nga." Ngunit hindi kumbinsido si Noah. Mabilis siyang nag-cross-arm at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga magulang. Dahil sa talim ng kanyang titig, kapwa nakaramdam ng kaba sina Leon at Rosvisa. Maya-maya pa, matapang na nagtanong si Noah, "Mom, Dad, magsasama kayo habang buhay,
Hindi ba? Wala naman sigurong kayong itinatago sa amin. Tama ba? Dahil sa tanong na iyon, mabilis na nagyakapan sina Leon at Rosvisa. Pagkatapos ay sabay silang ngumiti, pilit ipinapakita sa kanilang mga anak na matatag ang kanilang samahan. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay, sabay nilang sinabi, "Huwag kayong mag-alala, hinding-hindi kami maghihiwalay." Habang sinasabi nila iyon, pareho silang napabulong sa kanilang isipan. Totoo nga, si Noah ay masyadong sensitibo. Laging napapansin ang maliliit na kilos, at tila palaging binabasa ang mga bagay na hindi pa sinasabi ng direkta. Matapos marinig ang sagot, pumikit si Noah at bahagyang ngumiti. "Magaling. Kung ganun," sabi niya, "kami na lang muna ni Moen ang hindi manggugulo ngayong gabi. Para naman magkaroon kayo ng oras sa isa't isa." Dahil sa sinabi ni Noah, lumapit si Moen mula sa kanyang likuran at nagtatakang nagtanong. "Ha? Anong sinasabi mo, Noah? Hindi na ba tayo maglalaro?" Hindi na sumagot si Noah. Sa halip, mabilis niyang hinayla ang kamay ng kanyang kapatid. "Tara na, gabi na," sabi niya. "Bumalik na lang tayo bukas." Bago tuluyang umalis, lumingon si Moen sa kanilang mga magulang at masayang kumaway. "Ma'am, Dad, good night. Aalis na po kami." Tahimik lamang na pinanood nina Leon at Rosvisa ang kanilang dalawang anak hanggang sa tuluyan na silang makalabas ng kwarto. Makalipas ang ilang sandali, napabuntong hininga si Leon. Sa wakas, sabi niya, umalis na rin sila. Muntik na nilang makita ang mga bagay na hindi na dapat pa nilang makita. Pagkatapos, tumalikod si Rosvisa at pumikit sandali, tila malalim ang iniisip. Bakit ganun mag-isip si Noah? Mahina niyang wika. Minsan talaga hindi ko mabasa kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Pagkasabi niya nito, biglang lumingon si Leon at nagtanong. Sa tingin mo, Rosvisa, ano kaya ang ibig sabihin ni Noah sa mga tanong niyang iyon? Mabilis na sumagot si Rosvisa, bahagyang naiirita. Ang kulit mo naman. Sinabi ko na nga sa'yo, hindi ko rin alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Matapos niyang sabihin iyon, lumapit si Rosvisa sa isang mahabang upuan. Tinapik-tapik niya ito habang nakatingin kay Leon. Siya nga pala, Leon, sabi niya, simula ngayon, ito na ang magiging higaan mo. Dahil sa sinabi ni Rosvisa, napasimangot si Leon. Seryoso ka ba? Sinabi ng mga anak natin na aalagaan kita sa lahat ng oras. Kaya kung hindi tayo magtatabi sa higaan, paano kita maaalagaan? Dahil sa sinabi ni Leon, biglang tumulim ang tingin ni Rosvisa sa kanya. Halatang nairita siya habang malamig na sumagot. Sa tingin mo ba kailangan ko ang pag-aalaga mo? Manahimik ka dyan, Leon. Matapos niyang sambitin iyon, mabilis na humiga si Leon sa mahabang upuan at bahagyang pumikit. Ngunit bago tuluyang manahimik, hindi niya napigil ang mang-asar. Sige, wala namang problema, wika niya ng may. Ngiting pilit itinatago. Pero kung magising ka sa kalagitnaan ng gabi at makakita ka ng isang spider na gumagapang papunta sa kumot mo, bahala ka sa buhay mo. Huwag mo akong gigisingan, naiintindihan mo ba, Rosvisa? Dahil sa sinabi ni Leon, lalong nakaramdam ng inis ang Silver Dragon Queen. Mabilis niyang sinagot si Leon. Manahimik ka, hindi nakakatawa ang biro mo, mariin niyang sabi. At dagdag ko pa, walang kahit isang spider sa loob ng Silver Dragon Castle. Mula sa labas ng kaharian ay tila maririnig ang malakas na boses ni Rosvisa, bakas ang sobrang inis na nararamdaman niya kay Leon. Makalipas ang ilang oras, tuluyan nang sumapit ang hating gabi. Nakahiga si Rosvisa sa kanyang kama, balot ng kumot, ngunit nanginginig ang kanyang buong katawan. Nakapikit siya, pilit na inaantok, ngunit ayaw dumalaw ng tulog. Paulit-ulit pa ring bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Leon tungkol sa mga spider na maaaring gumapang patungo sa kanyang higaan. Maya-maya pa, hindi na niya nakayanan. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata, patuloy na kinakabahan, worry anumang oras ay may lilito sa tabi niya. Samantala, si Leon ay mahimbing nang natutulog sa mahabang upuan, balot ng isang kulay pink na kumot, tila walang pakialam sa mundo. Ilang sandali pa, dahan daw ang lumapit si Rosvisa sa tabi ng hinihigaan ni Leon. Namumutla ang kanyang mukha habang mahina at kinakabahang nagtanong. Leon, tulog ka na ba? Mukha namang gising ka pa. Huwag kang magtulog-tulugan. Nang walang sagot na dumating, nakaramdam ng inis si Rosvisa. Inalag niya ang katawan ni Leon, pilit itong ginaisang.
Leon, gumising ka. Hindi ako makatulog. Ngunit si Leon ay tila walang balak bumangon. Bahagya lamang siyang umungol bago sumagot ng tamad. Kanina pa akong tulog. May schedule pa ako bukas ng umaga. Tuturuan ko si Moen ng Magic Enlightenment. Pakiusap, huwag muna akong guluhin. Hindi sumuko si Rosvisa. Kung gusto mong matulog, doon ka na lang sa kama ko, sabi niya. Dahil sa sinabi niya, biglang nanlaki ang mga mata ni Leon. Nagulat siya, hindi niya inaasahan na iyon ang maririnig mula sa Silver Dragon Queen. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya pumayag. Sa halip, mas tinakto niya ng kumot ang buong katawan niya. Hindi ba sinabi mo kanina na hindi ako pwedeng matulog sa kama mo? Sagot niya, ang isang Silver Dragon Queen ay hindi binabawi ang kanyang salita. Ang isang reyna ay may iisang salita lamang. Dahil sa sinabi ni Leon, lalo pang nena si Rosvisa. Halatang uminit ang kanyang ulo, at mababakas sa kanyang mukha ang matinding pagkainis sa ipinapakitang asal ni Leon. Bigla siyang kumilos. Walang sabi-sabi, dinaganan niya si Leon. Nabigla ang kawawang Leon at halos mapasuka dahil sa bigat ng katawan ni Rosvisa na pamatong sa kanya. Pagkatapos noon, mabilis na gumalaw si Rosvisa at pamwesto sa tabi ni Leon. Doon siya humiga, halos dikit na dikit sa kanya. Naiinis na napatingin si Leon sa kanya at nagtanong. Ano bang ginagawa mo rito, Rosvisa? Kalmang ngunit matigas ang sagot ng Silver Dragon Queen. Dahil ayaw mong lumipat sa kama ko, ako na lamang ang lilipat dito sa tabi mo. Dahil sa sinabi niya, mabilis na lumingon si Leon kay Rosvisa. Halata ang kalituhan sa kanyang mukha habang marahan siyang nagtanong. Hindi ka ba nasisikipan dyan? Tanong niya, parang hindi naman kasya ang dalawa rito. Kahit halatang nahihirapan, pilit na sumagot si Rosvisa. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Leon, malamig niyang wika. Kung hindi mo ako tinakat kanina tungkol sa mga spider, hindi sana ako ganito ngayon. Hindi na tuloy ako makatulog. Matapos sabihin iyon, mas lumapit pa si Rosvisa kay Leon, halos idikit ang sarili sa kanya upang subukang matulog. Si Leon naman ay, wala nang nagawa kundi ang napabuntong hininga na lamang. Sa loob ng kanyang isipan, mahina niyang ibinulong, hindi ko akalain na ang pananakot ko kanina ay babalik din pala sa akin. Maya-maya pa, tumingin si Leon kay Rosvisa. Nakapikit na ito at pilit na nagpapahinga. Hindi ka na ba natatakot? Tanong niya sa mahinang tinig. Kung hindi na, mas mabuti sigurong matulog ka na. Ngunit bago pa man sila tuluyang makatulog, bigla silang may narinig na kakaibang tunog na nagmumula sa pintuan ng kwarto ni Rosvisa. Sabay silang napadilat at nagkatinginan. Ang tunog ng marahang yapak ng paa ay hindi pamilyar sa una, ngunit agad nilang nakilala. Hindi ako maaaring magkamali, sabay nilang naisip. Sina Noah at Moen iyon. Dahil dito, mabilis na bumangon si Leon at nagtatakang nagtanong. Anong ginagawa ng dalawang iyon? Gabing-gabi na, bakit pa sila pumunta rito? Tahimik ngunit malinaw na sumagot si Rosvisa. Leon, yung pajamas. Samantala, sa labas ng kwarto, dahan daw ang naglalakad sina Noah at Moen. Maingat ang bawat hakbang nila upang hindi makagawa ng ingay. Habang naglalakad, pabulong na nagtanong si Moen. Noah, tama ba talaga itong ginagawa natin? Paano kung mahuli tayo ni Mom at Dad? Anong gagawin natin? Itinaas ni Noah ang isang daliri at inilapit sa kanyang bibig upang patahimikin ang kapatid. Dahan-dahan ka lang, bulong niya. Baka magising natin si Mom at Dad. Nang makarating sila sa pintuan ng kwarto ni Rosvisa, maingat itong hinawakan ni Noah. Lumingon siya kay Moen at mahinang nagsalita. Pupunta lang tayo rito para tingnan kung ginagawa ba talaga nila ang ipinangako nila. Huwag kang matakot. Kahit mahuli tayo, wala namang gagawin sa atin ang mga magulang natin. Dahil sa sinabi ni Noah, tumanggo na lamang si Moen bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa, dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Tahimik silang naglakad patungo sa higaan ng kanilang mga magulang. Pagdating sa gilid ng kama, marahan silang tumungala at sinilip kung natutulog na ba sina Leon at Rosvisa. Sa higaan, magkatabi na silang nakahiga. Magkahawak ang kanilang mga kamay, parehong nakapikit, at nagpapanggap na mahimbing ang tulog. Suot nila ang couple pajamas na kanina pa napansin ni Noah. Nang makita iyon ng dalawang bata, hindi nila napigil ang matuwa. Tahimik silang nagkatinginan,
halatang masaya dahil naging maayos ang kinalabasan ng kanilang plano. Sa wakas, nagkatabi sina Leon at Rosvisa sa higaan, suot ang couple pajamas, tulad ng kanilang inaasahan. Samantala, habang nakapikit sina Leon at Rosvisa, pareho silang pabulong na nag-isip. Kung ganun, kaya pala nandito ang dalawang ito. Para lang siguraduhin na suot namin ang couple pajamas na ito.